Nagpakalat naman ang mga pulis ng wanted posters ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Umaalma naman ang mga miyembro ng kanyang grupo na Kingdom of Jesus Christ. Yan at iba pang pampagising na balita ni Bril Montalvo. Umaangal na ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa araw-araw na pagkakampo umano ng mga pulis sa harap ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Pero giit ng mga otoridad, police visibility lang ito para mapigilan ang anumang krimen. Strategic deployment niyan ng police. Hindi naman natin i-specify na sila ang binabantayan. Pero aminado ang mga pulis na may kinalaman din ito sa inilabas ng korte na warrant of arrest laban kay Kibuloy. Nagpakalat na sila ng posters ng wanted person na si Kibuloy at 4 pang kapwa niya akusado sa mga kasong may kinalaman sa anti-trafficking at child abuse. 10 milyong piso ang reward money sa makapagtuturo kay Kibuloy at tag-1 milyon naman sa 4 na iba pa. Welcome development para kay Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang isinampang drug smuggling complaint at graft and corruption ni dating Senator Antonio Trillanes laban sa kanya. Sabi ng kongresista, mas maganda ito dahil korte ng Pilipinas ang didinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng aniya isang sundalong kanin. Masasagutin anya nila ang mga akusasyon sa tamang lugar. Nag-ugat ang reklamo sa kanya ni Trillanes sa 6.4 billion shabu shipment na naipusit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at 8 iba pa. Dahil ito sa nadiskubring 600 kilo ng shabu galing China na pinalusot sa Bureau of Customs. Giit ni Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at dating Bureau of Customs Commissioner ni Canor Faildon para makapasok ang shabu shipments sa bansa. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga nung Senate investigations noong 2017 din, pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Noong 2018, inabsuelto ng ombudsman sina Duterte at Carpio dahil sa kakulangan ng basihan. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges kay Faildon noong 2017. Patuloy pang hinihinga ng pahayag sina Faildon at iba pang inireklamo pero wala pa silang ibinigay. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.